Hindi ko nakikita yung sinasabing meron na raw report at merong a number of congressmen na kakasuhan. Eh ang ating ang tanong, yung gagawing pagdinig muli ng Blue Ribbon, unang-una masyadong matagal yung hiatus o yung break eh. At hindi rin malinaw ba't nagkaroon ng ganong kahabang break, baka nagkakamani-obrahan. Sa naging post po ni Mon Tulfo, kaugnay nga po dito sa destabilization plot daw alaban sa administrasyong Marcos, kung saan si Vice President Sara Duterte daw ang financier. Ano ho ba ang inyong At kabilang pananaw? din si Attorney Vic sa Yes. pinangalanan doon. I will not, I cannot speak, and I'm not speaking on behalf of all others who are in the list, who made it to that list. But let me be very clear. This administration, as well as their trolls, I consider this post as similar to a troll. Okay, they have used and abused the term intel, A1 information, destabilization, ad nauseam, to the point that people are no longer taking it seriously. At hindi naman talaga dapat seryosohin sapagkat makikita natin na ito ay patuloy na pag-deviate, pag-deflect at pag-iwas lamang sa more pressing and real issue that's been bugging the Marcos Jr. administration. Ano yan? Kurakot at korupsyon. And I've said this in my social media page, corruption is destabilization. Kung nakakaramdam sila ng pagyanig sa kanilang pamunuan, sapagkat they do not have to look far, they do not have to look far. Sapagkat ang ugat nito ay korupsyon. Marami ng iba't ibang ahensya ang nagpahayag. Yung US State Department sinabi na yung korupsyon sa inyong bansa malala. And in a survey, I think released sometime October of this year, 97% Jade at Admare nagsasabi, di ba, na 97% ng Pilipinong sinurvey, talamak, garapal at lantaran ang kurakot at korupsyon. So how do they address the 97% na nagsasabing talamak, garapal at lantaran ng korupsyon? Destabilization din ba yan? Ang destabilization, they do not have to look far. It's right there. Kumakatok na nga sa tarangkahan ng Malacanang eh. Just go and check the affidavit of former DPWH Undersecretary Robert Bernardo. Ano ang sinabi niya doon? A certain Yusek Trigiv Olivar of DepEd represented to be himself to be the authorized representative of the Office of the President acting through the Office of the Executive Secretary. In doing so, ano na pala nung Yusek Trigiv Olivar? He was able to bag 2.85 billion pesos of infrastructure projects in a record speed according to Yusek Robert Bernardo. So wag natin ipasa yung problema ng korupsyon dahil dito sa gawa-gawa at katang-isip at halusinasyon na destabilization. Opo, sa tingin po ninyo, attorney, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, dapat po ba itong seryosohin, itong post na ito ng ni Mon Tulfo, ng ating mga kababayan, o isa walang bahala dahil hindi po ito totoo? Wala, para sa akin, non-issue yan. Yung sinasabing A1, dalawa, A1, yan ba yung A1 na barbecue o steak sauce o A1? Yan ang yan ang reliance dyan. At please, stop using the AFP to intimidate people like me who expresses legitimate dissent. May karapatan ako bilang Pilipinong punahin ang kurap at kurakot na gobyerno, ang administrasyon ni Bongbong Marcos. So wag niyo hong seryosohin yan. I think it's meant to distract us Filipino people from the real issue, which is corruption. Pangalawa, para hindi ma-encourage yung galit na mamamayang Pilipinong lumahok sa payapang pagtitipo na inorganisa ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. 3 araw po ito, 16, 17, 18, nakalathala naman yan sa pahayagan dyan sa Quirino or sa Luneta Grandstand.
Opo, Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. So kumbaga, yung timing nung pagpapalabas nung mismong post na yon sa mangyayaring kilos protesta sa darating po na mga araw ay kumbaga parang nakikita nyo po bang konektado para matakot yung mga kababayan natin na lumabas at yung mga organizer na lumabas at ay pagsigawan yung kanilang galit laban po dito sa patuloy na korupsyon sa ating bansa? Absolutely, Admar. Nakita nila, natakot sila yung paglabas ng tao, iba't ibang grupo, iba't ibang lugar noong September 21. At nakita naman doon, wala namang destabilization doon. Meron lang talaga na nanggugulo at yan naman ay inaresto agad-agad ng Manila Police District. Around 200 yata arrests were made at kita naman doon kung sinong naglutangan sa presinto Yung mga pinupondohan din ng mga party list ng Kongreso. Sila rin na nanggugulo to advance their personal or political interest. Pero yung kabuuan, payapa at nakita naman natin na yung mga sambayan ng Pilipino nagpahayag yung kanilang disgusto na grabe talaga ang korupsyon. Hindi, ulitin ko maganda yan. Sinabi ng Malacanang na pinatasan ang Armed Forces of the Philippines na mag-imbestiga. Ay di mabuti, basta't ang atin lang panawagan at pakiusap at gabay sa kung sino man nag-iimbestiga, basta iparehas at ipatas lang ninyo. Huwag niyong laruin yung investigasyon. Alam niyo kung sinong matutumbok nila na cause ng destabilization? Aliado ng administrasyon, yung mga nungurakot, yung nagnakaw ng ating pera sa kaban ng ating bayan, yan ang imbestigahan nila, hindi yung nagpapahayag ng legitimate dissent katulad ko at maaari yung katulad ng mga ilang nasa listahan. Subalit again, I am not in a position to speak for them. Opo, and meron pong post dito si Congressman Pulong Duterte na isinama din doon sa naturang listahan at sinasabi niya na hindi na kailangan ng kudita o destabilisasyon itong kasalukuyang administrasyon, nasa self-destruction mode. Sa tingin niyo po ba, ganun din po ang inyong nakikita dito sa kasalukuyan po, Attorney? Admar, grabe kasi yung cover-up Hindi naman bobo, hindi naman tanga, hindi naman magbang, hindi naman stupido ang mamamayang Pilipino. Grabe cover-up Nasaan na yung ginawang poster boy ng corruption ni Senator Ping Lacson nung una siyang lumabas after ng privilege speech ni Senador Dante Marcoleta, nagbigay din siya ng kanyang sarili, hindi ba? Meron siyang isang kongresista na ginawang poster boy ng corruption. Ginawang poster boy ng flood control funds anomaly at ginawang poster boy ng ghost flood control projects. Yan yung 1st District Congressman ng Oriental Mindoro, yung Arnan Panaligan. I am not saying he's guilty, but he was the subject, the center of Senator Ping Lacson's privilege speech. In fact, he was made the poster boy. Sinabi niyan ni Senator Lacson na nagpunta yung sarili niyang team, naka-GPS pa, naka-drone pa, sinukat nila talaga doon sa distrito nung Arnan Panaligan. Nasaan na yun? ICI, nasaan na yun? Ngayon, dahil nakikita ng tao, linoloko nyo kaming patuloy, nagagalit. Sino ang ugat sa tingin ninyong instability na nararamdaman ngayon ng kasalukuyang administrasyong kanilang pinaglilingkuran? Hindi ba't sila rin? Nasaan na yung Alex Abilido? Ito yung isa sa mga pinangalanan. In fact, ang taging pa nga rito, Flood Control King ng Legacy Construction Corporation. I'm not saying that this Mr. Alex Abilido is guilty of any wrongdoing, but he was among those named as top contractors. He was even tagged as the Flood Control King. Where is he now in the midst of all this so-called transparent and fair and impartial investigation? Cover up ito kaya nagagalit patuloy ang taong bayan. Opo, ngayong araw na ito muling babalik yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano pong basa ninyo matapos po yung mga ilang buwan na wala tayong narinig, tanging sa ICI lamang pero hindi pa rin po isinasa publiko? And in connection na rin po doon sa pag-wrap up ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa naging hakbang po ng gobyerno laban nga po dito sa anomalya ng flood control, sir.
Hindi ko nakikita yung sinasabing meron na raw report at merong a number of congressmen na kakasuhan. Ang ating ang tanong, yung gagawing pagdinig muli ng Blue Ribbon, unang-una masyadong matagal yung hiatus o yung break eh. At hindi rin malinaw ba't nagkaroon ng ganong kahabang break, baka nagkakamaniobrahan. For them to really, perception is everything. Pagka ang pananaw ng taong bayan, areglado na yan, lutong Macau na yan, hindi huhupa ang galit at sentimiento ng mamamayang Pilipino. Hindi nila ipinatatawag yung Yusek Try-Give Olayvar. Mahalaga ito. And I'm sure kayong nandiyan sa media, natatanggap na rin kayo ng mga social media link na nagsasabing tila on the way out yung kasalukuyang executive secretary. Assuming totoo, assuming hindi, it doesn't cure and it will not address the issue of who is Yusek Try-Give Olayvar. From DepEd, rinepresent niya ang tanggapan ng Pangulo through the Executive Secretary. And in doing so, again, I'd like to repeat, nakakuha ito ng 2.85 billion worth ng kontrata eh. Kung ano yung sinumiti niya, siya rin naaprubahan in no time, in record speed. At nabigyan din agad ng SARO, yung Special Allotment Release Order. Nasaan ito? Bakit hindi man lang mabanggit ang pangalan nito? Yung sinasabing tila merong VIP guest or special guest na resource person at sinasabing may babaliktad, bago nyo pabaliktarin yun, dapat patawag nyo muna yung binanggit, yung Punyong Gabonada, yung Mark Tiksay, yung John Paul Estrada. Kaya nga nananawagan ako sa mga kamag-anakan nito eh. Nakikita naman nila eh. Talagang galit na ang mamamayang Pilipino. Kausapin niyo yung mga kamag-anak niyo, kung anak niyo to, kapatid niyo to, asawa niyo to, Punyong Gabonada, Mark Tiksay, John Paul Estrada, maglahad na kayo ng katotohanan, salbahin natin. Let us save the Philippines. Salbahin natin ang Pilipinas, kawawa na tayo. Hindi pa nga na ipatatawag ito eh. Dapat ito ipatawag para maniwala ang tao na may patutunguhang patas ang ginagawang investigation. Opo, at sa nakikita nyo po, kasi nga, meron pong mangyayaring rally, lalo lang itong mag-uudyok sa ating mga kababayan. Kumbaga parang nakikita nyo ba na hindi satisfied, hindi kontento yung ating mga kababayan sa nagiging resulta. Bagamat sinasabi, meron ng mga pagpunta sa iba't ibang mga lugar dito dyan sa Oriental Mindoro, sa Bulacan para ma-check, pero nasama yung Davao City, ngayon naman dito sa Ilocos Norte po. Tapos narinig nila na ito po yung possible na makakasuhan at hindi daw magiging merry ang Pasko, pero kapansin-pansin kung meron bang big fish doon sa mga nabanggit na mga pangalan na lalo makakapag-satisfy sa ating mga kababayan, attorney? Walang naniniwala. Walang naniniwala. Even the ICI, walang credibility, wala tayong reliance dyan. Paliwanag ko lamang, Jade at Admar. Tingnan ninyo ang composition ng ICI. Merong personalidad na napapabilang sa President Noynoy Aquino administration. Tapos ang naglikha nito ay ang President Bongbong Marcos administration. Ang nangangasiwa nito, mga appointees ng President Marcos Jr. administration. Merong talon eh. Walang representative ang Duterte administration. Bakit? Target nila eh. Ipasa lahat ng kanilang kapalpakan at anomalya sa Duterte administration. Pangalawa, bakit wala man lang professional group na kasali? Di ba wala man lang business group? Kagaya yung mga Makati Business Club, yung Philippine Chamber of Commerce, yung Chinese Chamber of Commerce, yung samahan ng mga inhinyero, or even the chairman of the PRC should be included. Bakit? Panay engineer yung involved eh. Di ba? At yun, masasabi natin siguro na medyo paparehas yun dahil fixed term yun eh. Hindi magsusunod-sunuran yun eh. May fixed term yun. So walang credibility itong ginagawa ng ICI. As for the Blue Ribbon, patawag nila yung ginawang poster boy ng chairman nila mismo, yung 1st District Congressman Arnan Panaligan. Is he guilty? I'm not saying he's guilty, but he should be invited. He should be summoned. He should be subpoenaed by no less than the chair. Bakit? Kaya ka nakapaglabas ng privilege speech mo, itong ginawa mong poster boy eh. Tapos wala siya sa investigation. Yung Yusek Try-Give Olayvar,
kahit ho tanggalin nila yung kasalukuyang executive secretary, hindi po hupa ang sentimiento ng mamamayang Pilipino. Bakit? Sino yung kasabwat nitong Yusek Traigi Bulaybar? Who was he representing? Sinong kapusta nito? Yung mismo bang pinuno ng executive secretary na kanyang kinakaladkad? O yung mga mas mababang opisyal doon? O yung mga ASEC doon? O kaya kung sino-sino pa na nangangalakal lang, ginagamit yung tanggapan ng Pangulo at executive secretary? Ang dami pang hindi nasasagot at kitang-kita yan ng mamamayang Pilipino. 97%. Survey po iyan no October. Sinabi na talamak, garapal at malawakan ang korupsyong nagaganap sa ating bansa sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Now, if they're feeling some degree of instability, they should. Why? Yung mga kasama ninyong nagnanakaw you do not have to look far. If you really want to investigate, simulan ninyo sa inyong mga opisina, simulan ninyo sa inyong mga alyado. Opo. Sa palagay niyo, attorney, na delay o nagiging matagal, hindi po naging mabilis po yung usad ng investigasyon nitong ICI na ito. Naging paraan ho ba ito para sa inyo na parang madelay yung mga investigasyon patungkol nga dito sa flood control project? Walang silbi ang ICI. Mere recommendatory lang ang ICI. They are just duplicating the functions of offices that are already there, which is the Department of Justice, which is the Ombudsman. Kahit ano pang gawin ng ICI, they have no right, they have no power, they have no authority to prosecute. Merely recommendatory yan. Pwede na ang kasuhan base lamang sa ating revised penal code. Pwede na nga ho yung malversation of public funds, lantara na Pwede na nga ho yung illegal use of public funds Paano yan? Yung mga paggamit ng overseas development assistance, yung paggamit at pagkalikot ng unprogrammed funds, pwede na yan illegal use of public funds. Pwede na nga rin kinasuhan dapat si Saldico Di ba si Saldico, incumbent congressman, lumayas yan, tumakas at nagpakalayo-layo sa jurisdiction ng Pilipinas. Pwede na rin yun yung Article 219 sa aking pananaw. Yung failure of a responsible officer to render accounts before leaving the country. Yung kikuha ka ng clearance sa Commission on Audit na ikay klaro, wala kang pananagutan, hindi lang pera, kundi pati government property. Yan lang, pwede ng isang pa para kung hinahanap nilang basihan ng pagkansela ng passport nito Walang nangyayari, walang nagaganap na ganoon Even yung very simple filing of the case of falsification of public documents, ang dami ng pag-amin na lahat ng bidding rigged. Bakit tinalabas si Secretary Manny Bonoan? Paano tayo makakaroon? Paano ka makakabuo ng airtight case? Yung mga personalidad na nasa sentro ng korupsyon, naglalayasan na. At yung mga naririto pa, hopefully, naririto pa, kagaya ng Yusek Traigi Bulaybar, hindi man lang pinatatawag. Ito'y malaki at lantarang lukuhan din to, katulad ng lantarang na talamakang korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Opo. So, sa iyong pong palagay, may makukulong na senador o congressman bago magpasko? Dahil nga kahapon sa press con ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., sabi, pagtitiyak ng Pangulo, bago magpasko ay may makukulong na mga sangkot sa korupsyon, lalo na dito po sa flood control anomaly. Maaari siguro may makasuhan. Pero yung makukulong bago magpasko, paano? Paano? May karapatan yan Magkakaroon pa yan ng preliminary investigation Magkakaroon pa yan ng preliminary investigation, sasagot pa yan. At kinakailangan pa ng resolusyon ng Department of Justice or ng Ombudsman bago makasuhan ng kung sino man. Antayin natin. Gusto ko bang mayroong makulong? Yes. Kaya nga ang hinihingi natin, justice, transparency, and full accountability. But in rendering justice, in rendering transparency and full accountability, kinakailangan parehas, kinakailangan patas. Yung mga talagang dapat panagutin. Huwag lamang yung mga na-identify nilang tila oposisyon o nagpapahayag ng legitimate dissent o tila kaya yung mga personalidad na hindi nila makontrol at madiktahan. Si
dating Speaker Martin Romualdez, attorney, hindi po kasama doon sa listahan na possible na kakasuhan ng ICI batay doon sa press conference nga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sabi ng Pangulo, yung mga ebidensya na ipinakita against dito kay dating Speaker ay sa Senado. Banggitin natin uli yung ginamit niyang linya. Magsabi, magsumbong sa Pangulo. Meron daw siyang website, sumbong sa Pangulo. Nakatanggap na sila ng mahigit 20,000 na sumbong. Yan na nga ang sumbong ng taong bayan sa iyo yung pinsan mo di kayo umaksyon. You have the enormous resources of the government at your disposal. Gamitin ninyo ng tama yung inyong intel funds. Gamitin ninyo ng tama yung inyong intel. Hindi ninyo yung gawa-gawa, yung A1 na barbecue o steak sauce o A1 na information na distab. Gamitin ninyo ng tama at bumuo kayo ng kaso, ipapasa mo sa ordinaryong taong bayan. I've heard Attorney Raul Lambino a while ago. Sinabi niya, tama yun. Limitado lang ang access nating mga ordinaryong Pilipino sa impormasyon. But those in the government occupying key position, especially when you are the president, everyone in the bureaucracy is at your disposal. Pag gusto mong makabuo ng totoo, basta totoong kaso, kaya mo. Nakita mo na yung rejection ng tao sa nagaganap sa bansa. 97% of the Filipino people surveyed says, grabe ang korupsyon. Nakita mo na yung outrage yung September 21 at itong matibay na pagposisyon ng isang religious group, ang Iglesia ni Cristo, 3 araw na payapang pagkilos, prayer rally. Yan ay isang lantarang pagpapahayag na kulang o wala ka pa rin ginagawang tugon dito sa korupsyon at kurakot na patuloy na sumisira sa ating bansa at patuloy na naggagiging sanhi ng ating pagkakawatak-watak. Pero sabi po ng Ombudsman Rimulya, attorney, possible yung mali lang ni dating speaker ay gross negligence dahil nga daw siya speaker noon at inappoint kumbaga niya itong chairman ng House Appropriation na si Ian Saldico noon. That is why it is important. Yung mga personalidad na hindi nila pinapatawag, hindi ka talaga, mahirapan ka talagang bumuo ng kaso, Jade at Adbar. Patawag mo si Manny Bonoan, patawag mo yung Cathy Cabral, ibalik mo doon sa Senado si Robert Bernardo, ipatawag mo yung Maynard Ngo, yung pinatawag na yung sinasabing tumanggap ng 20% or 10% representing naman isang senador. Ipatawag mo itong Yusek Traigib Olaybar na tumanggap ng 2.85 billion worth of projects at 15% ibinalik sa kanya. That's roughly 500 million pesos. 500 million pesos of the 2.8 billion projects. Nagtataka pa ba tayo kung bakit basag agad yung mga dike, basag agad yung mga flood control o walang flood control, ghost lahat, o di kaya nalusaw agad dahil tinamaan lang ng malakas na alon? Ipatawag ito para makabuo ng totoong kaso. Ipatawag yung Ponyong Gabonada. Ipatawag yung Mark Tiksay, yung tumatanggap ng pera. According to the former Marine Sergeant, yung Mark Tiksay at John Paul Estrada, pagharap-harapin sila. Now, if there is any truth to the rumor that's been going around that the Marine Sergeant, the former Marine Sergeant, will retract his testimony, patawag nyo pa rin yung Gabonada, yung Tiksay, yung Estrada at di ba meron dyan yung active personnel ng PSPG, ng Coast Guard, and I think meron din yatang component ang Marine. Ipatawag nila yon kasi yun naman mga yun, I'm sure hindi rin sila sang-ayon na tagabuhat lang sila ng mga nakaw na maleta na puno ng nakaw na pera. Alright. Attorney, siguro huling mensahe, paalala po muli ninyo sa ating mga kababayan, lalo na tulad ng nabanggit mo, may 3 araw na kilos protesta laban po sa korupsyon at this month of December, kung hindi ako nagkakamali, 2 ata itong mga kilos protesta. This November 16, 17, 18 at iba din dun sa 30, kung hindi ako nagkakamali. Ang akin lang ay yung nababasa natin, alam naman na lahat yan, yung gagawin ng pagkilos ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa 16, 17, 18 sa Luneta Grandstand.
Ako ho ay nakikiisa sa layuning ito ng ating mga kasama sa Iglesia ni Cristo sa isang payapa at I think in kanila ay prayer rally calling for transparency. And I am for transparency, I am for full accountability, and I am for justice. So siguro yung like-minded Filipinos ay maaari sigurong dumalo. But again, I do not want to speak on their behalf. Hindi po ako miyembro ng kanilang kapatiran. So siguro, yung mga Pilipinong gustong lumahok, open naman po siguro yan.